introduction talaga. Okay, one issue that enterprise, dito tayo sa next page. So, tapos na natin ating stages or the Lawrence Kohlberg stages of morality. So, tapos na tayo doon sa last video. So, ang susunod natin topic is yung some current issues na kinakaharap ng isang individual or ng isang leader or kahit na sino pa dito sa, syempre dito sa bansa natin, sa economy, sa organization, and some other parts ng mundo. So, nandyan din yung classical philosophies and belief systems, yung tatlong pamidang tao, kung paano nag-umpisa si ethical principles. Okay, so doon muna tayo sa mga current issues na pwede natin kaharapin. Meron dito, one issue that enterprises may be confronted with is consumerism. Okay, consumerism as it highlights the response of enterprises towards its customers and stakeholders. The resentment and dissatisfaction expressed by consumers may be warning signs for enterprises that they are not able to address these issues reliably or properly. Honestly, when it comes to consumerism kasi, minsan kasi, we as a consumers, minsan masyado nating inaabuso yung mga needs and wants natin, di ba? Hindi tayo makontento. Hindi tayo, yung parang alam mo yung nakita mo lang bago yun sa Shopee, sige grab na kaagad, add to cart na kaagad. Tapos, kahit wala kang pera, ipapabayaran mo pa kay nanay mo, ipapabayaran mo pa kay father mo, or sa tita mo, or sa ate mo, kuya mo. Diba? Resentment and dissatisfaction expressed by consumers. Diba? Yes, kumikita. Yes, kumikita sa seller. Yes, kumikita itong shop na to. Pero ikaw, diba? As long as kaya mo namang mag-ipon, bakit hindi mo na lang ipunin instead na sayangin mo para bumili ng mga ganitong bagay para lang makasabay ka sa uso? Sometimes yun yung mga nagiging problema natin eh. Tapos, pagdating ng pandemya, pagdating ng ganitong klaseng sitwasyon, wala kang makugot. Kasi lahat na lang, ginastos mo para doon sa mga luho. Let's say, luho, di ba? Kasi hindi naman siya primary na talagang kailangan mo siya. Minsan talagang binibili mo lang siya para sumabay lang sa uso. Sumabay lang sa trend. O di kaya, para bigyan ng satisfaction yung sarili mo. Minsan ganoon tayo, lalo na sa aming mga may talaga nakakahawak na ng pera, talagang nakakasumasahod na. Minsan, gusto mo na lang talaga i-satisfy yung sarili mo. Minsan, yung mga ganitong consumer, stress. Stress sila. Tapos, ang stress reliever nila is yung bibili sila ng mga items na kunyari, trend, or yung mga items na bigla na lang nilang makikita. Tapos, kapag nabili na nila, na-add to cart na nila, or nabili na nila, doon na lang sila nagkakaroon ng parang, alam mo yung parang nare-relieve yung stress nila, nabibigyan ng satisfaction ng sarili, yung parang, alam mo yung kulang niya, pero hinahanap mo sa iba. Palpak. Ayan na naman tayo sa hugot natin eh. Okay. Ganun naman talaga kasi yung usual na problema natin eh. Hindi naman nalalayo. Alam ko may mga tinatamaan, diba? May mga natatamaan talaga. So, isang issue yun. Next, the enactment of the Generic Act of 1988 or the Republic Act 6675 or RA 6675 in the Philippines was spurred by consumer frustration over costly drugs and pharmaceutical products. The Generic Act promotes, requires, and ensures the production of the adequate supply, distribution, use, and acceptance of drugs and medicines identified by their generic names. Before the enactment of the Generic Act, patented medicines were sometimes sold at exorbitant prices. This act gave buyers choices on their medicine purchase.
Yes, may mga ganyan talaga, di ba? Napapansin nyo, kapag ka bumibili kayo ng drugstore, minsan hindi pare-pareho ang prices eh. Merong generic brand, merong local, ano ba yun? Merong ibang brand, sabi nila, may St. Joseph brand, may ganyang brand, may Mercury drug, may hindi ko alam, hindi mo maintindihan. Pero pare-pareho lang naman ang dosage. Hindi mo alam, pareho naman silang 500 mg. Anong pagkakaiba, di ba? Effect? Hindi naman eh. Kasi pareho sila ng 500 ng dosage. Pare-pareho. Anong pagkakaiba? May side effect? Ganun ba? Hindi naman ako medical student or hindi naman ako medical practitioner para i-explain sa inyo yun. Pero, dito nga sa generic act na to, may mga times na inaabuso din, di ba? Siyempre ito, nirebrand, ginanyan, may tinagdag na ganyan, nag-iba lang ng kulay, nalagyan ng brand, tapos magkakaroon nilang bigla nilang itataas, biglang magkakaroon ng parang, alam mo yung, pareho lang naman ng parang nirebrand lang naman yung product talaga, pero bigla na lang kakaroon ng higher price, and then ibebenta nila, tapos itatago nila yung ibang, hindi naman siguro yun, di ba? Yung issues, current issues na nangyayari sa ibang bansa at yung nangyayari sa atin. Kagaya na lang ng mga issues sa vaccine, ganyan. Pagka may virus, may flu, may kung ano-ano, tapos isa nakaimbento ng vaccine, yung isa hindi, bibilihin ng isa yung vaccine, ibibenta niya ng mahal, i-rebrand niya kunyari na nanggaling sa kanya, tapos ibibenta niya ng mahal. Minsan, nanakawin pa nila yung yung formula, tapos ibibenta nila ng mahal. Tapos, doon sila kikita. Diba? Parang, ang unfair naman, parang invest na gumaling yung mga tao, ginawa nilang business yung gamot na yun. Yun yung pinoprotect ng Generics Act of 1988. Ang sinasabi kasi na itong batas na to is yung hindi lahat, may mga gamot kasi diba, kailangan talaga ayusin natin. Okay. Hindi naman kasi lahat ng tao dito sa mundo or ng tao dito sa Philippines is mayaman, diba? May kaya. Hindi lahat kayang bumili ng gamot. Yung iba talaga, kaya nila nilagay or nilagyan ng Generic Act of 1988 is para makabili tayo ng gamot sa murang halaga. Same dosage, pero cheaper price. Okay? Pero yan kasi, sa business ethics kasi minsan, masyadong same lang, generic brand lang. Nire-brand lang tapos ibibenta. Yun ang issues na kinakaharap ng business ethics. Business nga siya. Yes, kumikita ka. May business ka. Nakabenta ka. Pero sa ibang tao, may ethics ka ba? Morality ba yun? Hindi, di ba? We're sometimes sold at exorbitant prices. Exorbitant meaning unreasonably. Biglang tumaas yung price. Hindi mo alam ang nangyayari. This act gave buyer choices on their medicine purchases. Yes. Kasi yun nga, before, yun nga yung nangyayari. Before, ganun yung ginagawa nilang issue, yung parang nabili nila as generic brand, tapos ibibenta nilang mahal, i-rebrand nila. Pero ngayon, protected na tayo kasi meron na itong Generic Act, Republic Act, Generic Act of 1988 or RA 6675. So, ibig sabihin, in case man may gumawa ulit ng ganong issues or in case man may gumawa ulit ng ganong klaseng problema under your organization, pwede siyang makasuhan. Protected tayo ng Generics Act. Okay? Next, many local government unit officials have also been let to distribute free and or cost-deducted medicines for less privileged constituents. Yes, di ba? Yung mga senior citizens, di ba? Sa Taguig, libre ang gamot, libre ang basta madaming libre, madaming ang tawag dito? Madaming freebies kapag ka senior citizen ka, madaming libre.
Halos lahat yata libre eh. Tapos, ang daming discounts. Talagang priority nila yung senior citizens sa Taguig, Metro Manila, saan pa ba? Ngayon na, ano na to eh, may mga iba't ibang city na hindi nabanggit dito na gumagawa ng ganung practice. Dito naman sa atin, sa atin, hindi ko alam kung may ganun. Pero, karugtong pa rin yun ng Republic Act 6675. Kaya maswerte sila kasi kahit hindi sila bumili ng mga generic brand ng gamot, still nabibigyan pa rin sila ng gamot. So maganda yung ethical practice na ginagawa nila. Another current ethical issue in the disparity between wages and chief executive officer pay. Disparity between wages and CEO pay is a consistent ethical issue faced by an organization. Countries in various stages of development are not exempt from this challenge. For example, statistics in the United States indicate that an estimated 75% of Americans see executive pay packages to be unwarranted. Ito yung kadalasan nagiging problema eh. Kasi, hindi nila naiintindihan. Kaya nagkakaroon ng pagkakaiba-iba between the issues of wages and pay. Kasi depende yun sa trabaho. Alam niyo yun, nagiging source siya ng hindi misunderstanding or nagiging cause siya ng mga issues between labor unions and the employers. Kasi nga hindi nila naiintindihan. When it comes to CEO pay, talagang mataas. Mataas yung salary niya. Mataas yung amount na natatanggap niya. Bakit? Ikaw ba maging CEO? Diba? Sobrang sa lahat ng problema ng organization, sa lahat ng magiging problema, ikaw ang hawak, ikaw ang handle, aakit sa'yo lahat eh. So, bakit nagiging issues yung gano'n? Minsan issues yung ganito. Pareho silang CEO, pero hindi sila same ng sinasahod. Bakit? Pareho ba sila ng kinikita? Hindi naman, di ba? Hindi sila pareho ng kinikita. Maaaring isang organization na to, maaaring itong organization na to, kumikita ng 16 million a year. Samantalang ito, 3 million a year lang. In 1 year. Yun lang yung kinikita niya. So, ibig sabihin, hindi talaga magpapantay yung kanilang magiging salary. Yung kabuuang sahod nila, pag kinumpit nila ng isang taon, talagang mas mataas ito. Kasi ito, mas mataas yung sales niya. Minsan kasi yun yung nagiging, madalas yun yung nagiging issue. Yun din, nagiging issue yun sa isang organization kasi, bakit yun si CEO? Eh, ang ginagawa lang naman yung paupo-upong meeting, samantalang tayo, kaya nagbebenta, tayo nagpapataas ang sales. Tapos siya yung kumikita. Siyempre, business nila yun. Sila nag-start. Sila ang nagpondo ng lahat-lahat, sila ang source ng capital, sila rin dapat ang kumita, hindi naman tayo. Pero kung gusto mong ikaw ang kumita, mag-business ka na rin, di ba? Mag-ano ka na rin, magtayo ka na rin ng business mo para masabi ka na rin na ikaw ay isang CEO. Okay, the globalization and urban sprawls are seen to drive small medium enterprises out of this competition. Jump tayo. Many business ethics and social responsibility learners may not have first-hand knowledge or experience of the aforementioned consumerism, pay disparity, globalization, and urban sprawl issues. However, prospective business ethics practitioners may test, okay, pag sinabi talaga kasi natin business ethics, lahat ng problema, lahat ng unethical issues sa isang organization, madadaanan mo yan. Kaya lang, dahil nasa introduction pa lang tayo, syempre, i-explain muna namin sa inyo kung paano ba nagsimula or i-explain ko sa inyo kung paano nag-start si business ethics. Saan ba siya? Saan ba siya nanggaling? Paano ba siya umakyat? Paano siya na-practice? And paano siya hanggang ngayon is ginagamit pa rin natin yung business ethics. Bakit? Bakit? Diba yung mga reasons kung bakit ginagamit pa rin natin ngayon yung business ethics? Yes.
There are classical philosophies and belief systems. Merong tatlong pabida na philosophy. Okay? May tatlong pabida na gumawa ng classical philosophies and belief systems. Maaari, dahil wala naman lumalabas kapag nagsa-search ako kay Google. Maaaring silang tatlo ang dahilan kung bakit or kung paano nag-start ang business ethics. Okay. Ethical principles has evolved from classical philosophies and belief systems. Some basic concepts of the classical philosophies of Socrates, Plato, and Aristotle are summarized in this chapter. The lives and belief systems of a few truth seekers, Saint Augustine, Buddha, Confucius, and Muhammad are also synthesized to enhance understanding of the ethical principles. Sino sila Saint Augustine? Yan yung mga, actually, except Buddha, and Muhammad. Okay. Saint Augustine and Confucius are philosophies. Kasama na rin si Socrates, Plato, and Aristotle. Buddha and Muhammad, sila yung mga, I don't know if they were, hindi kasi ako philosophy major, pero si Buddha ang alam ko is yung God ng Buddhism. Okay. And Muhammad, okay, jump tayo. Hindi tayo pwede mag-comment regarding that. Socrates is viewed by many as the founding figure of the Western philosophy. He grew up during the golden age of miracles. Okay, punta tayo kay Plato. So, mag-stick tayo dun sa... Kasi si Plato kaagad eh. Bakit Plato kaagad? Saint Augustine. No, wala talaga si Socrates. But became best acknowledged as a questioner of everything and everyone. Okay, punta tayo talaga kay Plato. Plato muna tayo, kay Plato. His passions for definitions and hair-splitting, pero bakit mukhang si Aristotle ang nandito? Plato was a Greek philosopher whose family was one of the most distinguished in Athens. Plato's The Republic is a treatise on idealism, which postulates that the world that we live in is not the real world. Man came up. Okay, ganito yung principle niya. Ang nilalaman kasi ng The Republic na to, ito yung kasulatan regarding on the idealism, okay? In-explain nito, or yung ibig sabihin na itong The Republic is, yung tayong mga tao, dahil yung mga philosopher ay hindi naniniwala sa Diyos. Okay? Hindi talaga sila naniniwala sa Diyos. Actually, naniniwala sila. Pero alam nila na may Diyos, pero hindi sila naniniwala na may Diyos talaga. Alam nila. Ayaw lang nilang paniwalaan kasi gusto nila, dahil philosophy nga sila, feeling matatalino, gusto talaga nila na hukayin hanggang sa ilalim kung paano sila makakakita ng reason or yung magiging proof nila na hindi talaga nag-e-exist ang Diyos. Yun nga eh. Pag binasa niyo yung philosophy, unang-una pa lang, talaga, gusto nilang patunayan na hindi totoo si God. Okay? Pero, totoo talaga. Okay? Which postulates that the world that we live in is not the real world. Man came from the real world or the ideal, and he will return to the ideal world through the use of his intellect, motivation, and enthusiasm. Kaya nga sabi nila, knowledge and wisdom lang ang kailangan mo para bumalik or para makabalik ka doon sa pinanggalingan mo. Kasi ang sabi nila, naniniwala sila na walang langit. Okay? Naniniwala sila na walang langit dahil matalino sila. Ayaw nila na may mas nakakahigit pa sa kanila. Okay? He will return to the ideal world through the use of his. Ibig sabihin nun,
Itong mundong ginagalawan natin, hindi pa daw ito yung mundo. Temporary lang ito. Pero ayaw nilang maniwala na may langit. Yun. Now, itong mundong ginagalawan natin, na sinasabi nilang temporary, meron pa daw isang mundo na pwede natin puntahan kapag tayo ay nawala na. At after that, babalik ulit tayo dito sa mundo para gumawa ng next generation. Yun ang pinapaniwalaan nila. Okay? Basahin niyo yung buong introduction to philosophy. Medyo masakit sa utak dahil ang binabasa mo is yung philosophy ng mga matatalino. Okay? Ikaw ay hindi ganun katalino. Kailangan mo ng hukaya ng maigi para intindihin yung book of philosophy. Okay. Naniniwala siya or sinulat niya doon sa The Republic na hindi ka pwedeng bumalik doon sa mundong pinanggalingan mo una, doon sa mundong kung saan tayo babalik lahat or pupunta lahat kapag ka namatay tayo, is kapag ka meron ka intellect, motivation, and enthusiasm. Bulol. Plato's philosophies and their contribution to ethical studies include the composition of the state, which is built on the following. Okay. Under the Republic, meron tayong the composition of the state. Ito yung mga kailangan natin sa ating katawan para sinasabi nila na para bumalik tayo doon sa real world. Okay. World. Knowledge or wisdom, courage, temperance or control, justice or universal principle. Pag sinabi natin knowledge or wisdom, when present in the whole, will be inherent in the small part and the one which takes the lead and directs the rest. Alam ko medyo naguguluhan kayo dahil, yes, nakakagulo talaga. Pero history lang naman to. History lang naman ng business ethics, kung paano siya nag-umpisa. Ngayon, pinagulo lang ng tatlong to. Dahil, maganda na eh. Actually, maganda na yung story niya eh. Kung paano siya nag-start, si business ethics. Kaso, nung dumating itong tatlong to, nung pinanganak to sa mundo, parang nagkaroon tayo ng practice regarding the ethical principles and belief systems. So, nagbago siya. Medyo ginawan nila ng pattern para ito yung susundan natin. Okay. Knowledge or wisdom, courage, temperance, and justice. The good citizens and the good man. It is possible to be a good citizen without possessing the excellence which is the quality of the good man. Prudence is the only form of goodness which is peculiar to the ruler. Ibig sabihin nun, galing na mismo kay Aristotle na, ang kabutihan ay magkaiba. Or ang kabutihan na nasa loob natin, hindi kailanman mabibigyan ng, kumbaga, yung kabutihan na meron tayo, deep inside talaga. Deep inside, inborn na yun. Pero yung kabutihan na ipapractice pa natin, magkaiba yun dun sa kabutihan na meron ka. Ibig sabihin nun, each person or each individuals has your own goodness, okay? Meron tayong kanya-kanyang kabutihan. Kaya lang, itong tatlong to, meron silang ginawang pattern para ma-practice natin yung morality. Ibig sabihin, yun yung kabutihan na wala pa sa atin. Or yung ipapractice pa lang natin. Now, minsan kasi tayo, di ba, gaya ng sinabi ko nung una, may kabutihan ka sa loob. May kabutihan ka ng loob. Kaya lang, yung kabutihan ng loob, hindi mo pa masyadong nailalabas. Or kulang ka pa sa practice para ilabas mo. Kaya nga meron tayong pattern or meron tayong ethical principles para mailabas natin yun. Yun yung ibig sabihin nitong sinabi ni Aristotle. Kumbaga sa talent mo na yun, pero hindi mo pa na-discover.
Kailangan mong ilabas, kailangan mong mag-aral, kailangan mong pag-aralan, paano yun ilalabas? Yung talent na yun. Yun yung pino-point out ni Aristotle dito. Ibig sabihin pala nun, kahit ano ka kasama, may kabutihan ka pa rin. Ilabas mo lang, di ba? Huwag mo itago. Ibig sabihin, mabuti pa rin siya kahit masalaktan na. Char. There are different kinds of citizens, and the name of citizen is particularly applicable to those who share in the offices and honors with the state. Yun na nga. Meron tayong dalawang klase ng citizen. Isang good, isang bad. Now, yung good and bad na yun, pareho silang may kabutihan sa loob. Kaso, itong si bad, hindi niya pinakita. Hindi niya in-apply. Masyado niyang tinago. Minsan kasi, nagiging, na rin yung bad experience din natin, doon naaapektuhan yung kabutihan na dapat na ilalabas natin, or, umpisa pa lang, hindi niya nararamdaman yung care and love. Umpisa pa lang ng buhay niya, may kulang na sa kanya. Hindi yun na-enhance, hindi yun na-ilabas, kaya naging bad siya. Ito namang si good, maaga pa lang, na-discover na niya or na-develop na niya yung goodness na meron siya. Kaya hanggang sa pagtanda niya, na-i-apply pa rin niya yun. Now, mag-aaral pa rin po ba siya ng ethics? Yes, still. Dahil hindi lang hanggang doon yung pwede niyang ilabas. Ibig sabihin nun, meron pa siyang kailangang ilabas. May kailangang i-enhance pa, may kailangang pag-aralan pa para masabi natin na ito talaga, pasok siya sa morality. Pasok siya sa ethical moral principles. Meron siyang ganitong klaseng meron siyang ganitong sabihin na natin na ethical talaga siya. At hindi siya gagawa or limited lang siguro yung magagawa niyang unethical issues. Okay? Ikaw, examine yourself. Ano ka ba? Bad or good? Saan ka doon? Now, kung ikaw ay good, kailangan mo pa rin mag-aral. Kung ikaw ay bad, still mas kailangan mo mag-aral. Kaya ito, pag-aralan natin kung paano nga ba siya nag-umpisa. Inugulo talaga dito ang isip ko. Saint Augustine, the dissertation in Saint Augustine's City of God, Buddha's all is vanity, slum, and confusion are examples of how religious convictions also contributed to ethics and its principles. Cain and Abel were cited by Saint Augustine as first parents of the human race. Cain and Abel talaga. Hindi mo pwedeng Cain and Abel, bago si Cain and Abel, meron pang Adam at Eve. Si Adam and Eve, ang anak nila ay si Cain at Abel. Now, si Abel. Cain was the firstborn and he belonged to the city of men, while Abel, who came after him, fit into the city of God. Pero si Cain naman nabuhay. Bakit? Basahin niyo yung Bible. Saint Augustine hypothesized that for those who live by faith, earthly quests do not divert from God, but allow for endurance and ease in their burdens. Those who seek earthly advantages attain only those things that are supportive of moral life. In St. Augustine's City of God, the earthly and supernatural cities are described. In the earthly city, peace is attained for the sake of material goods, and war is taken up in order to attain this peace. It is He who has sent among the unlettered people a messenger from among themselves. Confucius was born in the year 550 BC in a small, kasi parang may kulang din eh. Bakit parang nag-jump siya kaagad kay focus, akala ko ba galing kay Socrates, Plato, and Aristotle, pero nawawala ang ating
Plato ang ano dito, Socrates din yung lang, and wala si Aristotle. Why? What happened? Baka nasa ibang page. Okay, yung libro ang may problema, hindi tayo. Yung libro ang may problema, hindi tayo. Pero tandaan nyo na nag-umpisa ang ethical principles or the classical beliefs doon sa tatlong matatalino. Classical philosophies. Tatlong matatalino. Si Aristotle, si Plato, at si Socrates. Okay. Punta tayo dito sa some cases that may include the various roles played by parents, children, and household help. Each one a veritable exhibit of the justice concept in many business environments. The planning, leading, organizing, and controlling the 5 actions of management are already comprised as parts of moral and ethical responsibilities. O diba, bida-bida sa organization and management. These management functions performed beyond legal responsibilities are clear examples of Plato's knowledge principle. Wow! So, ibig sabihin pala, clear examples of Plato's knowledge principle. So, kahit pala hindi na natin pag-aralan yung knowledge principles ni Plato, tandaan nyo lang yung 5 functions of management. Ang ganda kasi nun di ba, yung pattern na yun. Kasi kapag sinundan mo talaga yung 5 functions of management, masasabi natin na ready ka na. Ready ka na to face a new challenge by leading an organization. Di ba? Quesadas demonstrated the said applications in the classroom setting, and Aristotle treatises in the good citizen and the good man are embedded in the Article 4 Bill of Duties. So, mai-explain pala yung classical philosophies and ethical issues kapag pumunta ka kay philosophy. So, makikita niyo yan under introduction of philosophy. Siguro magiging subject niyo yan this semester. So, doon yung malalaman kung ano nga ba, tutuhin nyo na lang siya, kung ano nga ba yung mga knowledge and principles ni Plato, yung mga the good citizen and the good man ni Aristotle, at saka Bill of Duties. Okay. Meron tayong Filipino value system. The Filipino value system. Actually, primary lang ito. Ito yung mga, ano lang, yung mga basic. Hindi pa ito lahat. Kasi kung isa-search mo siya, or titignan mo siya sa isang libro, sobrang haba. Kaya lang, itong mga kinuha natin is yung mga basic, yung mga kadalasan at nagagamit din kapag ka nasa isang organization ka. Compadrazgo. Compadrazgo is the mutual kinship system. This means godparenthood or sponsorship. Mutual kinship bond is a primary method of extending the group from which one can expect help in the way of favors, such as jobs, loans, or simple gifts or special occasions. The ritual bonds are often sealed in ceremonial occasions. Example is baptism, confirmation, and marriage. It is common to ask acquaintances who are higher economic or social status oneself to be sponsors. Yes, honestly, totoo yan. Kasi minsan, di ba, ang kinukuha mo na lang, yung mga matataas na trabaho, yung mga katrabaho mo pero nasa matataas na rango. Kunyari, ikaw ay isang regular employee, tapos ang kukunin mo yung manager, magiging ninong ng anak mo, kunyari, nanganak yung asawa mo, di kaya babae ka mo yung nanganak. Ang kukunin mo talaga ninong, kadalasan yung mga mas nakakaangat pa sa'yo eh. Kasi, sabi niya dito, to ask acquaintances who are higher economic or can expect help in the way of favors. Ibig sabihin nun, example na lang na yung mga nakikita natin sa mga nakikita natin sa social media, yung magbibinyag o nagbibinyag yung anak niya, kukunin niya ninang, tapos papasagot niya yung cake, ipapasagot niya yung catering, ganyan, di ba? Parang nagiging ano na siya eh, imbes na magiging value system siya, parang nagiging issue siya sa ethical principles. Nagkakaroon siya ng lamat. Kasi yung value system na gano'n natin dati, nagiging ano na, parang traditional siya, yes.
traditional siyang ginagawa. Actually, nagiging ganun na. Kaya lang ngayon, habang lumalala ng lumalala or palala ng palala ang issues ng generation, may mga chances talaga na mabubura at mabubura na yung ethical values na na-practice natin noon. Actually, itong pinakatak sa inyong value system is yung examples natin kung paano natin, kasi diba, ethical issues yung pinag-uusapan natin eh. Tapos, may mga times na yung ethical issues na yun, hindi na napapractice dito sa traditional value system na meron tayo. Example na lang yung baptism, di ba? Baptism. Yung mga nakikita ko sa social media ngayon, imbes na, imbes na tulungan niya, ano pa ang nangyayari, di ba? Kukunin niya para maging ninang. Pero ang mangyayari is parang pababayaran din naman yung ganyan, ipapasagot sa kanya yung ganyan. Minsan, kahit pandemya, yung bata, palalabasin ng bahay, papupuntahin kay ninang para maghingi ng aginaldo, di ba? Hindi na inisip yung safety ng bata. Honestly, okay lang naman yun. Kaya lang kasi, di ba, dumaan tayo sa pandemic. Kung sila dumaan ng pandemic, syempre tayo rin. Nasa Pilipinas din tayo. Intindihin na sana nila, or ikaw as a parent, intindihin mo na lang na siguro, hindi rin naka-receive ng 13-month pay si Nino, si Nina, hindi kaya naka-receive nga pero sakto lang may bawas, or naka-receive nga pero sakto lang pang gastos or pambayad sa utang dahil naka-utang ng pandemic, hindi kaya may bibilhin ganyan importante gamit, di ba? Yung traditional na yun, nawawala na yung ethical principles na napapractice natin. Kasi yung traditional na yun, ginagawa natin masyadong modernize. Ang nangyayari is yung naabuso na yung value system na meron tayo dati. Nasaan na yung ethical principles? Ethical principles, ganito yan. Pag kinuha kang ninang, huwag mong tatanggihan. Pag kinuha kang nino, huwag mong tatanggihan. Blessing daw yun eh. Kaya lang, be a blessing to each other. Hindi yung blessing lang yung isa. Kasi kinuha mo nino. Tapos pag gagawin mong supporter ng anak mo. Pag nalaman mo na may trabaho siya kung maganda, sabihin mo, bigyan niya ng scholarship. Hindi ganun yun. Kinuha kang ninong para maging gabay ng bata. Hindi para maging, sponsor niya. Sabihin na lang natin na pwede rin naman, pag-aralin mo. Pero pag-aralin mo, pag meron ka. Pero paano kung sakto lang din lang sa'yo yung pera mo, tapos sinusuportahan mo pa yung parents mo, sinusuportahan mo pa yung mga kapatid mo, tapos dadagdag pa ng inaanak mo. Tapos anong gagawin ni nanay? Wala na, magtatapay sa bahay, magti-tiktok. Anong gagawin ng tatay? Wala rin, manginginom, manunugal na lang, di ba? Magsusugal na lang dun sa may kanto. Tapos ikaw ang susuporta dun sa bata. Doon na nagkakaroon ng unethical issues, unethical beliefs. Kasi yung practice, yung ginagawa natin noon, dito sa kumpadrazgo, na-abuso na. So, tandaan pa rin natin na hindi dapat nag-e-exceed doon sa primary method ng kumpadrazgo yung ipapractice natin para ma-maintain natin yung ethical principles. In the next video, itutuloy natin itong Filipino value system. Bye na!